Tatlong letter F, para nang sa gayon, magawa nating ibigin ang ating kaaway, gawa natin ang mabuti, ang mga gumagawa sa atin ng masama, pagpalain natin ang mga taong sumusumpa sa atin. Bago ko po ibigay itong apat na letter F, mga kapatid, ina-address po ito, ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 27, kayong mga nakikinig. Kayong mga nakikinig. So hindi lamang po mga Kristiyano, kahit na ano pa man, sino ka man, ano man ang iyong pananaw sa buhay, ito po ay applicable sa lahat ng tao. Bakit po mga kapatid, pinagnilayan ko, bakit ang sabi ng Panginoon, madalas po kapag siya ay nagtuturo, sa kanyang mga disipulo naka-address. Ang kanya pong mga tinuturuan, yung kanyang mga pinatutungkulan, yung kanyang mga disipulo, exclusive lamang sa mga disipulo. Pero ito ho, malinaw ang sinabi, kayong mga nakikinig. So sino ka man kapatid na nakikinig sa sandaling ito, ulitin ko po, wala ka man dito kasama namin nakaupo, subalit para sa iyo rin ang mensahe ito, na kapag sinunod mo, isinabuhay mo ang salita ng Diyos, pagpapalain ng Diyos, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Purihin natin siya ng Shaddai. So ito ay para sa lahat. At alam niyo, habang ito ay aking pinagginigayan, totoo naman, kung i-a-apply ng lahat ng tao itong prinsipyong ito, walang kaguluhan sa mundo. Kapag susundin ng lahat ng tao ang salita ng Diyos, itong tinutukoy ng salita ng Diyos, walang gulo. Isa lang naman ang ating kaaway, totoong kaaway. Ha? Ang totoo nating kaaway, ang diablo. Apat na letter F, how can we love our enemies? Una po mga kapatid sa pananampalataya, ano po ang unang letter F? Faith. Sabihin niyo po, faith. Pananampalataya. Pananampalataya, higit sa lahat, sa ating Panginoon at sa Kanyang salita. Manalig tayo mga kapatid ng sinasabi ng ating Panginoon ay totoo, na ang Kanyang salita ay makapangyarihan, na ang Kanyang salita ay buhay at magdudulot sa atin ng kaligtasan. Amen? Yes. Ang salita ng Diyos, hindi tayo ipapahamak. Ang salita ng mundo, mga kapatid, kapag ating pinakinggan, ating sinunod ang prinsipyo ng tao, prinsipyo ng mundo, tsak mapapahamak tayo. Pero kapag sundin natin ang prinsipyo at salita ng Diyos, kapatid, subukan mo, sampalatayanan mo, manalig ka sa salita ng Diyos, at tsak yun magbabago, maaayos ang buhay mo. Purihin natin si Yahweh Shaddai. Yun po ang layunin ng gawain ito, mga kapatid, sa pananampalataya, na ipaabot sa lahat na ang nais ng Panginoon, mabago ang tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya at pananalig sa Kanyang mga salita. Nang sabihin ng ating Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway, patawarin mo ang may mga galit sa iyo, patawarin mo ang mga taong may kasalanan at gumawa ng mali sa iyo. Sundin mo kapatid, panaligan mo kapatid, at sa iyong lalaya ka, magiging maayos ang iyong pagtulog sa gabi, magiging malinaw ang iyong pag-iisip. Kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Manalig tayo. Diba, lalo na ho ngayon, marami hong mga tinatawag na fake news. Di ho ba? Sabi ho sa English, take it with a grain of salt. Ibig sabihin, hindi lahat ng ating napakikinggan, mga kapatid, ay totoo. Minsan may mga madali lang maniwala. Ang tao, kapag kausapin ng mundo, sinasabi ng mundo, lalo na ho pag pera, maraming naguguyo sa pera. Pag sinabi ko, magbigay ka ng ganito, magbigay ka ng 500, babalik sa iyo 5 million. Talagang maraming magbibigay dyan. Maraming nai-scam, mga kapatid, sa pananampalataya. Ang tao minsan madaling maniwala sa mga ganon. Pero pagdating sa salita ng Diyos, ang hirap maniwala, ang hirap kumbinsin. Uulitin ko kapatid, sa mundo maraming manlilinlang,
Lilinlangin tayo ng sistema kapamamaraanan ng mundong ito. Pero ito ang sasabihin ko sa iyo, kapatid. Kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, totoo, tapat ang salita ng Diyos. Kapag sinunod mo at isinabuhay mo, hindi ka mapapahama, kundi tatanggap ka ng kaligtasan. Sayang po mga kapatid, kung itong pangangaral ng salita ng Diyos, itong sinasabi ng salita ng Diyos ay para bagang entertainment lang, para lang ho gumaan ang ating isipan at kalooban. Hindi ho. Dapat manalig tayo. Manalig tayo sa salita ng Diyos. Totoo, Lord. Amen? At alam niyo ho mga kapatid, sabi po, sa sulat ni Propeta Isaías ay ganito, na ang salita ng Diyos ay parang patak ng ulan na hindi babalik sa kanya maliban na ma-fulfill nito mga kapatid, magawa nito ang purpose kung bakit niya ipinapatak ang ulan na iyon. Gayun din daw ang salita ng Diyos para sa atin kung bakit po ipinapahayag sa atin ngayon, bakit po ito naririnig, sapagkat ito po ay hindi aksidente kapatid. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos na kapag napakinggan mo at tinanggap mo, may mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Amen? Hindi papayag ang Diyos, mga kapatid, na ang kanyang salita ay masayang lang. Kundi, kapag atin pong tinanggap, mga kapatid, sa pananampalataya, naging bukas ang ating puso at isipan ang ating pong kalooban sa kanyang salita, meron pong nangyayaring pagbabago sa ating pong puso. Tulad po ng talinghaga, mga kapatid, nang naghahasik, ayon po sa mabuting balita ni San Marcos, kay San Marcos, mga kapatid, na itinanim ang punla, natulog po yung magsasakang nagpunla, hindi niya namalayan yung kanya pong itinanim, paunti-unti nagkakausbong, paunti-unting nagkakauhay hanggang ito po ay magkaroon ng bunga, mga kapatid. Gayun din po ang salita ng Diyos. Napapakinggan mo ngayon, hindi mo namamalayan, nagbabago na pala ang buhay mo. Amen? Amen? Totoo naman ho yan. Kung bakit naman ho kayo naririto, bakit po kayo bumabalik tuwing Biyernes? Sapagkat kung ang salita ng tao, o salita lang ho ito na kwentong konsepto lamang, pananaw lamang, wala na ho, hindi na ho kayo siguro babalik. Pero mismo, ikaw mismo, naranasan mo sa buhay mo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Purihin natin si Yahweh El Shaddai. So manalig tayo sa salita ng Diyos. Totoo, tapat, kapag isinabuhay natin, may himalang mangyayari. Kapag sinunod natin, mga kapatid, magbabago ang ating buhay. Manalig tayo ng salita ng Diyos. Sinasabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway, patawarin mo ang mga nagkasala sa iyo. Hindi ito imposible. Bagamat mahirap, mga kapatid, subalit magagawa ng Diyos ang anumang bagay. Ephesians 3:20, sa Diyos na makagagawa ng higit sa ating iniisip at inaakala. Inaakala mo, iniisip mo na tapos na, wala na, hanggang doon na lamang ang galing ng iyong pamilya, magkaaway, matagal na 10 taon. Subalit kapatid, kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos, gaano man katagal ang inyong alitan, kayang ayusin ng salita ni Yahweh El Shaddai. Faith, mga kapatid, faith. Pangalawa pong letter F, paano natin maiibig ang ating kaaway? How can we love our enemies? Ano pong kasunod na F? Fill, mga kapatid. F-I-L-L. Fill. Punuin. Punuin, mga kapatid. Alam niyo ho ang tao kung bakit siya galit? Sapagkat puno siya ng galit. Kung bakit hindi niya magawang magpatawad, hindi niya kayang mahalin ang kanyang kapwa, dahil puno ng galit, puot, hinanakit, paghihiganti, inggit, sama ng loob. Kaya ho, dahil puno ang kanyang puso, kalooban ng sama ng loob, nakikita na rin sa sama ng mukha. Pero ang taong puno ng pag-ibig ng Diyos, puno ng salita ng Diyos,
kaya niyang mahalin ang kanyang kapwa, kaya niyang mahalin ang mga taong hindi nagmamahal sa kanya. Amen? Mga magulang, di ho ba, kahit ano naman humbuti ng inyong pagpapalaki sa inyong anak, may mga anak ko talagang lumalaking pasaway. Amen. Di po ba, mga kapatid? Pero sa kabila ng pasaway ang inyong mga anak, dahil puno ang inyong puso ng pagmamahal para sa inyong anak, gaano man kasama ang isang anak kapag lumapit na, nakita niya na, nakulong na, nahuli na, nalambot pa rin ang inyong puso. Kukurutin pa rin ang inyong puso. Amen. Amen? Amen. Ganyan po ang aking pinsan, mga kapatid. Salamat sa Diyos, nagbago ng kanyang buhay. Siya ay nalulog sa masamang bisyo. Nakita ko ang tiyahin ko nung nahuli niya, naglupagi, talagang tumutulo ang luha, tumutulo ang laway sa kaiiyak. Hanggang sa nahuli, mga kapatid. Amen. Pero araw-araw niya ho, talagang kanyang sinusubaybayan hanggang magbago ho ang aking pinsan, mga kapatid. Ganun ang isang magulang. Bagamat hindi ka mahal-mahal ang tao, pero para sa kanya, mahal na mahal niya. Bakit anak niya? Gayun din ang ating ama. Bakit ang sabi ng Panginoon, maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama. Sino ang ating ama? Hindi ang diablo. Ang ating ama ay si Yahweh El Shaddai. At si Yahweh El Shaddai, pinanaman niya ang kanyang pagmamahal nang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak, ating Panginoong Jesucristo. Para tayong lahat nakarapat dapat sa kaparusahan, ang ating Panginoon ang siyang umako. At kung sino man ang manalig sa Kanya, sino man ang tumanggap sa Kanya at sa Kanyang mga salita, ay tatanggap ng kaligtasan. Amen? So mga kapatid, sa pananampalataya, kailangan nating punuin ang ating puso ng pag-ibig ni Yahweh El Shaddai sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda ho, meron tayong krus dito sa harapan. Titignan natin ang krus. Titigan mo ang krus. Yan ang pagmamahal. Patunay ng pagmamahal ng Diyos sa ating pong lahat, mga kapatid. Nakaraang Valentine's, may mga nagbigay ng tsokolate, nagbigay ng bulaklak, nag-send sa iyo ng picture, Happy Valentine's. Puso, kung ano-anong paglalarawan. Pero ang totoong paglalarawan ng pag-ibig, sabi po mga kapatid, sa John chapter 15, wala nang hihigit pa sa ganitong pag-ibig ang ialay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kapatid, hindi ka kaaway ng Diyos. Ikaw ay mahal ng Diyos. Kaibigan ka ng ating Panginoong Jesucristo. At pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay. Kaya kapatid, bagamat sa iyong karanasan, magmula pagkabata, puno ng puot at galit sama ng loob ang iyong puso, ito ang hamon sa iyo ng Panginoon. Tanggapin mo ang kanyang pag-ibig, tanggapin mo ang kanyang pagmamahal, punuin mo ng pagmamahal ang iyong puso, at tsak yun magbabago ang iyong buhay. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Huwag mo nang punuin. Baka nga umaapaw na. Diba pag umaapaw na ho, pinapatay na. Yung gripo, mga kapatid. Pag umaapaw na, papatay na ang gripo. Sobra-sobra na. Huwag mo nang punuin ang galit, puot ang iyong puso. Punuin mo ng pag-ibig ng Diyos. Punuin mo ng salita ng Diyos. Aaliwalas ang buhay mo. Mababago, maaayos ang buhay mo. Papayapa ang puso't isipan mo. Makakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Bakit? Punong-puno ka ng salita at pag-ibig ng Diyos. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. So yun po ang pangalawang letter F, mga kapatid. Fill. F-I-L-L. Punuin natin ang ating sarili ng pag-ibig para nang sa gayon, kapag puno ng pag-ibig ang ating puso't kalooban, mga kapatid, magagawa nating mahalin ang ating kapwa. Sapagkat sabi ko sa English, you cannot give what you do not have.
Kung hindi mo naman naranasan ang pag-ibig ng Diyos o hindi mo tinanggap ang salita ng Diyos, anong maibibigay mo? Anong maipapadama mo? Wala. Galit, puot. Pero punuin mo, tinanggap mo sa puso mo at kalooban mo ang Panginoon, ang pag-ibig niya, yun din ang maipapadama natin sa ating kapwa. Kasi kung ang pagbabatayan natin, mga kapatid, tama ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Kung ang iibigin lamang natin, nagiging transactional, mga kapatid, transaksyon. Ang iibigin ko lang yung mga taong umiibig sa akin. Yung gagawan ko lamang ng mabuti, yung mga taong gumagawa sa akin ng mabuti. Anong kaibahan nun? Anong gantimpala ang ating tatanggapin sa ganoon? Subalit mga kapatid sa pananampalataya, kapag po ang ating ginawa ay higit pa doon sa inaasahan ng iba, ang Diyos ang kikilos, gagawa ng himala sa ating pong buhay. Amen? So mga kapatid, ulitin ko ho, pangalawa, F, fill, punuin mo ang puso mo ng salita at pag-ibig ng Diyos. Pangatlo po, ano po yung pangatlong letter F? Finish. Finish. Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, tapos na. Hindi ho yung toko ha, mga kapatid. Kapag ho tayo, mga kapatid, sa pananampalataya, nagkaroon ng alitan, di pagkakaunawaan sa pamilya. Natural ho yan. Natural ho yan. Lahat tayo nakaka-experience ng ganyan. Magkapatid, magulang, di nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Pero ho, mahalaga na meron tayong hangarin na tapusin na. Once and for all, mga kapatid. Ang Panginoon, ang Diyos, si Yahweh El Shaddai, sa haba ng kasaysayan ng kanyang pagliligtas, marami siyang mga ipinadalang propeta, mga patriarka, mga hubom, at iba't ibang tao ang kanyang hinirang upang abutin ng kaligtasan ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang bayang Israel. Subalit, mga kapatid, ultimately, sa pinakarurong, sino po ang kanyang ipinadala? Ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. At doon po, mga kapatid, sabi po, sulat sa mga Hebreo, once and for all, isang beses na lang at pangkalahatan na, sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay doon sa krus, ay tinapos na ng Diyos ang namamagitan sa tao at sa Kanya. Si Kristo ang namamagitan para sa ating lahat. At sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo at muling pagkabuhay, lahat ng nakikiisa sa Kanya, nakipagkaisa sa Kanya, ay nagkakaroon ng panibagong buhay. Nasusundan, mga kapatid. So may ginawa ang Diyos para matapos. Sapagkat ang tao paulit-ulit. Totoo naman ho talaga. Ang tendency ho, mga kapatid, kapag ang puso ng tao ay puno ng galit, puno ng sama ng loob, pag-iiganti, nagiging cycle yung violence, mga kapatid, yung karahasan. Hindi ho yan matatapos. Kapag gumanti ka, gaganti na naman yung isa. Kapag gumanti ulit, hindi matatapos yan, mga kapatid. Kailangan merong tatapos. Merong tatayo sa gitna para matapos na yun pong namamagitang galit at paghihiganti sa bawat isa. Naibahagi ko po ito, mga kapatid, sa aking mga napuntahan ng gawain. Meron po tayong prayer partner, kapwa manggagawa, doon po sa lugar ng Mindanao. At alam niyo po, itong ating kapatid, putol ang kanyang kamay. Alam niyo po kung bakit putol ang kanyang kamay? Sapagkat doon po sa kanilang lugar, uso po yung tinatawag na rido. Ano po yung rido? Ubusan ng lahi. Pamilya magkakaaway, mga kapatid. Kaya kahit na ho bata, nadadamay. Bata pa lamang po siya dahil sa kaguluhan sa pagitan ng kanilang pamilya, naputulan po siya ng kamay. Subalit ang makilala niya si Yahweh El Shaddai, mga kapatid, sa pananampalataya, ang kanya pong ginawa, siya ay nag-fasting ng 3 araw. Wala siyang ibang tinanggap kundi ang katawan ni Kristo. Siya'y nanalangin, magdamag maghapon. Inialay niya, mga kapatid,
ang kanyang 3 araw na iyon sa panalangin. Siya ang namagitan para magkaroon na ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang pamilya. At sabi niya, alam mo brother, talagang kapag tayo'y dumulog sa Panginoon, merong namagitan, merong tumayo, merong humingi sa ating Panginoon ng kapayapaan, ipagkakaloob ng Diyos. Natapos po ang kaguluhan doon sa pagitan ng dalawang pamilya. Ngayon yung kanilang lugar ay maayos at payapa na. So kailangan meron pong tatapos. Kasi madalas ang tao, ang tendency, imbis na mamagitan, magkasundo at ipagkasundo, bumagatong pa. Hello? Gagatungan pa. Kaya minsan yung konting bagay, konting alitan, lumalaki ng lumalaki, maraming nadadamay, kasi ginagatungan pa. Kung ano-ano pang mga pahatid na salita, na minsan, over na. Hindi naman yun yung sinabi, pero sobra-sobra yung kwento. So, kailangan may tatapos. Kapatid, ikaw, ito ang tanong ko sa'yo. Handa ka bang mamagitan para matapos na ang alitan? Amen. Amen? Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Finish, mga kapatid. Tapusin na. Minsan po kasi sa dami ng mga kung ano-ano pang mga sinasabi, madami kung ano-ano pang mga naririnig, kaya hindi natatapos na natatapos. Huwag kang mag-alala kapatid, matatapos din ako sa pagsasalita ko. Pero ang mahalaga, mamagitan ka. Magkaroon ka ng kagustuhan na matapos ng alitan, di pagkakasundo sa iyong pamilya, sa iyong lugar. Matapusin na ang mga bagay. At pang-apat po na letter F, kaugnay po ng finish, letter F, forward. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, move on ka na. Mahalaga ho mga kapatid, kapag tinapos na natin, paano natin mamahalin ang ating kaaway, mga taong gumagawa sa atin ng masama. Kapag natapos na may namagitan mga kapatid, inayos ang ating puso't kalooban ng ating kapwa din ang salita ng Diyos. Kailangan mag-move forward tayo. Kasi po ang tendency mga kapatid, nagiging historical tayo. Babalikan natin ang babalikan. Yung mga pagkakamali, yung mga alitan, babalikan ng babalikan, hindi makamove on. Mahalaga mga kapatid sa pananampalataya, mag-move forward tayo. Amen? Ibig sabihin ng moving forward mga kapatid sa pananampalataya, we learn our lesson. Yes mga kapatid. Hindi lang mo tayo basta nakakalimutan na lang natin ang lahat. Hindi po. Natuto tayo doon sa pagkakamali, iiwasan na yung naging pagkakamali, subalit hindi tayo may stop up doon po sa nakaraan, kundi tayo ay susulong, magpapasimula muli ng panibago sa kung paano tayo inayos ng Diyos, ng salita ng Diyos, yun ang ating pong gagawin. Amen? Nang sa gayon, ito ang sinasabi ni San Pablo, mga kapatid, sa pananampalataya. Philippians chapter 3 verses 12 and the following. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na natupad ko ng mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan, sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ano daw po ang kanyang ginagawa? Yes, may pagkilala ho si San Pablo. Sabi niya, ako'y hindi paganap. Tayo din naman. Minsan pumapalya tayo, mga kapatid, sa pananampalataya. Pero ang kagandahan, mga kapatid, sa pananampalataya, ano ang sinasabi ni San Pablo? Nagpapatuloy ako. I move forward. Bagamat ako'y nagkamali, nagkasala, tayo ang naging sanhi dahil kaya't hindi nagkaroon ng pagkakaisa o nagkagulo sa pamilya o kung ano man.
Subalit kapag tayo ho ay umamin sa ating pagkakamali, tayo po mga kapatid sa pananampalataya, nakita natin ang ating sarili na tayo ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Iwan mo na yon, agad-agad, talikdan mo na yon, at magpatuloy ka sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat kapag tayo po ay manatili lamang doon sa ating kalalagayan, walang mangyayaring kabutihan sa ating pong buhay. Move forward, magpatuloy ka, nang sa gayon, tanggapin natin ang gantimpala. Tanggapin natin ang gantimpala na hahantong sa buhay doon sa langit. So move on. Move on. Nang sa gayon mga kapatid, hindi ho tayo mastagna, hindi ho tayo ma-stack up mga kapatid, kundi magpatuloy tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Hindi natin magagawang mahalin ang ating mga kaaway kung ang ating titignan palagi ang kanilang pagkakamali. Tingnan natin na meron silang pag-asa na kung tayo nga, ako nga, ikaw nga kapatid, kung ating babalik tanawan ang ating lumang buhay, ang ating mga ginagawa dati, ating buhay sa kasalanan mga kapatid, nang hindi pa natin nakikilala si Yahweh El Shaddai, parang sasabihin ng iba, wala na tayong pag-asa. Subalit salamat sa Diyos, nakilala natin siya. Salamat sa Diyos at narinig natin ang kanyang mga banal na salita. Amen? Kung gayon mga kapatid, tayo mismo naranasan natin ang pagbabagong dulot ng salita ng Diyos, gayon din ang ating kapwa. Bagaman malaki ang kanilang pagkakamali, madalas ang kanilang pagkakamali, hayaan natin na sila ay bigyang pagkakataon na makapagbago, bigyang pagkakataon na makapagsimula muli, magpatuloy sa maayos na buhay. At aaginin ho natin mga kapatid, sila rin aabutin ng salita ng Diyos, sila rin makakapakinig ng salita ng Diyos, sila rin ay mababago ng salita ng Diyos. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Kaya kapatid, forward, move forward, kasama ang iyong anak, kasama ang iyong brother husband, kasama ang iyong manugang, ang iyong kapatid, ang iyong biyenan. Huwag kayong ma-stuck up doon sa kaguluhan, away ng away, gulo ng gulo. Move forward. Magsimula ka, mag-initiate ka kapatid. Simulan mo na magkaroon ng pagkakaayos. Tapusin ang mga dapat tapusin. Magsimula muli na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. So yun pong apat na yan mga kapatid sa pananampalataya, atin pong gawin, atin pong sundin, at saka yun, ulitin ko po, manalig tayo sa salita ng Diyos na meron itong kapangyarihan, saka yun mga kapatid, magkakaroon ng pagbabago sa ating pong buhay. Purihin po natin si Yahweh Shaddai, at inaanyayahan ko po kayo na magsitayo sa presensya ng Diyos. Tayo po ay patuloy na dumulog sa Kanya. Ipikit po natin ang ating mga mata. At kapatid, inaanyayahan kitang ilapat mo ang iyong palad sa iyong puso. Ikaw na naaabot ng salita ng Diyos, kapatid, alam kong napapakinggan mo ang salita ng Diyos. Move forward. Huwag mong hayaang hatakin kayo, ang inyong pamilya, ang inyong samahan ng kaguluhan, ng pagkakampi-kampi, ng away. Move forward. Tapusin na ang mga dapat tapusin. Ang mga alitan ay tapusin na. At ang panaligan sa palatayanan, hindi ang sinasabi ng tao, kundi ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hayaan mo ang mga salita ng Diyos na yun napakinggan ngayon kapatid, ay punuin ka ng pag-ibig. Maranasan mo ngayon ang kapatawaran na nagmumula sa Panginoon. Nang sa gayon din ang maipadama mo sa iyong kapwa. Gayon din ang maipakita mo sa iyong kapwa. Hindi na puno ng galit, puot, paghihiganti ang puso't kalooban mo, kundi yan ngayon ay pinuno na ng salita ng Diyos. Yan, Panginoon, ang aming dalangin
salita mo'y maghari sa aming buhay, magbago ng aming puso't isipan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Sa mga sandali ito ay naanyayahan kita. Ipanalangin mo ang mga taong may galit sa iyo. Mga taong may sama ng loob. Meron kayong hindi pagkakaunawaan. Tampuhan. Panalangin mo sila. Ang iyong anak, ang iyong asawa, kapatid, magulang, sino man, yung kapitbahay, panalangin mo na sila'y pagpalain. Na sila rin madaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Na sa iyo magkaroon sila ng kapakumbabaan. Tulad mo, kapatid, na ngayon pinuno ng salita ng Diyos. Naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya't nakatitiyak ako, meron kang kapakumbabaan sa iyong puso. Naghahangad kang matapos ang gulo, ang alitan, ang di pagkakaunawaan. Panalangin mo sila na sila rin abutin ng biyaya ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, na maghari sa kanilang puso at kalooban, hindi galit po, kundi pag-ibig ng Diyos. Panalangin mo sila. Malaking posible sa Panginoon. Kaya silang abutin ng Panginoon. Kung tayo nga inabot ng Diyos, inabot ng salita ng Diyos, sila rin kaya. Kaya ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Hallelujah. Yan ang aming dalangin, Panginoon, na sa buhay ng bawat isa, maghari ka. Pag-ibig mo't biyaya, maghari sa puso't kalooban ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, Jesus. Maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay ko sa